Meron tayong mga herbal dito. Meron tayong bawang, oregano, and then malunggay leaves. Ilalagay lahat yan dito sa blender, yung oregano, bawang, at malunggay. Ganito na yung itsura ng ating malunggay, oregano, at bawang kapag na blender. Ibubuhos lang natin yan mga kaibigan. Ganito na yung itsura mga kaibigan ng ating feeds pag naihalo natin yung ating mga herbal. Sa magandang araw mga kaibigan, tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So medyo matagal-tagal na wala tayong upload, almost 2 weeks. So dumaan yung bagyong Dodong mga kaibigan, so mag-update tayo sa kaganapan dito sa aming backyard. Yung mga pinapalaki natin and then yung mga breeders natin at kung ano yung binibigay namin sa kanila para maging productive pa rin sila. Kahit na maulan sa loob ng 1 linggo mga kaibigan, ay napakaganda pa rin ng egg production ng ating mga breeders. Mapupula yung kanilang mga palong at masisipag silang umitlog, magana silang kumain. Samahan nyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng idea. Andito tayo sa ating grower area mga kaibigan. Tag-isa yung kulungan natin, 1 pulet na Buff Orpington at 1 pulet na Rhode Island Red. Parehas natin produce yan dito mga kaibigan. Mas nauna lang itong Buff Orpington dahil ito mahigit 5 months na. Yung Rhode Island Red going 5 pa lang yan. Tapos dito naman sa side na to, so ito na yung mga nilipat natin dito bago umulan. Malalaki na rin. Ayan, meron tayo dyan Black Australorp, Rhode Island Red, yung ating Buff Orpington at 1 Colombian Blue. So kung natatandaan nyo doon sa mga previous vlogs, namatay nga yung 1 pair natin na Colombian Blue. So meron naman tayong na-produce kahit papano. Kaya papalakihin na lang natin. Pag next year na lang siguro yon mga kaibigan. So sobrang taas ng tubig dito sa aming fish pond mga kaibigan dahil nga walang tigil yung ulan. So ngayon lang umaraw. Kaya sinamantala ko para ayusin dito sa aming backyard. At nagkaroon din ng time kasi may mga trainings kami sa trabaho. Halos 1 week akong hindi nakauwi dito sa aming bahay. Kaya hindi ko naasikaso dito. Dito naman sa side na to, yung ating Jersey Giant na pulet. And then yung ating Rhode Island Red na UK line na rooster. Magkaedad lang sila mga kaibigan. Ayun yung Rhode Island Red rooster natin. Going 5 months na rin yan. Napakaganda ng postura, napakalaki at mabigat. So may magagamit tayong reserbang rooster doon sa mga anak ng ating Mohawk line. So doon ko siya ipapares para ma-improve yung laki. Yung kulay, wala naman tayong problema sa kulay, pati sa kulay ng paa. Dito pala sa ating mga Rhode Island Red mga kaibigan. So bali 5 bends ito. 3 UK line, 2 Mohawk. Tapos yung rooster natin yung Mohawk line. So pinagsama ko na sila dahil pinahinga ko yung 1 rooster at kulang tayo sa kulungan. Tapos hindi ko rin natabingan yung kabilang side kaya medyo nababasa dito sa loob. So ang gagawin ko ngayong araw, dahil medyo maganda na yung panahon, sumisikat na yung araw natin, ilalabas natin sila and then lilinisan natin to para makaginawa sila. Kasi hindi talaga natin maiwasan na mabasa yan dahil nga wala tayong tabing dyan sa likod. Pero kahit ganun pa man, ang egg production nila dito, everyday may 3. Noong mga nakarang araw mga kaibigan, 7 hanggang 8 ang nakukuha naming itlog sa 11 heads na breeder hens. Sa ating Gold Partridge, sa ating Buff Orpington, sa ating Rhode Island Red, at dito sa ating Black Australorp. So nagulat din ako kasi effective yung ginawa namin mga kaibigan. Kahit itong Colombian Blue na nag-iisang hen natin, umiitlog yan kahit na walang rooster. So inuulam na lang muna namin. Ito pala yung ating Black Australorp breeders mga kaibigan. Everyday may itlog sila. Salitan na perfect and then kinabukasan, 1 lang. So natutuwa ako dahil mapaparami natin sila. Ang tansya ko dito nasa 6 to 7 months na sila. Tamang-tama pagdating ng bare months, marami tayong palaki na mga Black Australorp. At makakapag-share tayo sa gustong mag-acquire. Ito na yung mga breeders natin mga kaibigan. So naibilad na natin sila. Nakakuha sila ng vitamin D mula sa sikat ng araw. So ito yung 2 rooster na nakareserba din, yung 1 Gold Partridge. Ito yung sinasabi ko kanina na pinahinga ko. Dahil medyo nagmolt siya, ngayon nagpapatubo na lang ng balahibo. Ayun, pupula na rin ng palong at dilaw na yung paa. Indikasyon yan na bumalik na yung kondisyon niya. Itong ating Gold Partridge, ito yung tatay mga kaibigan. Kaya medyo may edad na to.
Malapit na mag 2 years old dito sa December kung di ako nagkakamali. Kaya maaga siya nag-molt. So dito pala sa mga breeders natin mga kaibigan, kaya umiitlog pa rin sila kahit na tag-ulan. Mga bata kasi ito. So kapag umiidad ng 7 months bago mag 1 year old, hindi yan magmo-molt ngayong tag-ulan kasi kakapatubo pa lang yan ng mga balahibo. So yun yung kinaganda kapag alam natin yung mga tamang edad. So kahit tag-ulan, nakakapag-produce tayo ng itlog at may maipapapisa tayo sa ating incubator. Ayan, medyo makapal-kapal yung lilinisan nating dumi nila. So habang nagbibilad sila doon, tutuklapin ko yan, yung mga basang lupa. Tapos may mga namuong dumi para maayos natin yung buhangin dyan sa loob. So pupuntahan muna natin yung mga iba pa nating growth doon sa loob sa tayo maglilinis nito, and then update ko kayo kapag natapos na. Ito pa pala yung isang set ng growth natin mga kaibigan. Napakaganda ng laki kahit na tag-ulan. Magagana silang kumain. Tapos ang didalaw ng paa ng mga Rhode Island Red natin. Meron din tayo dyan Colombian Blue, Black Australorp. Ayan sila. So napalaki natin sila ng maayos, nang walang sipon o walang mortality. So nakakatuwa lang dahil maayos yung program natin ngayong tag-ulan. A few moments later. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang sandali, nakapaglinis na ako dito sa kanilang mga breeding pen. So dito sa Rhode Island Red, Buff Orpington, mas basa yung lupa. Kaya hayaan muna natin yan para medyo matuyo yung ibabaw. Doon sa Black Australorp natin, hindi masyado. So maya maya ibabalik na natin sila. Dinisinfect ko na rin yan ng ating pan-disinfect na Protect Plus mga kaibigan. So isa din yun malaking tulong sa ating backyard, sa ating mga manok. Iwas sa mga viruses, lalong lalo na yung mga coryza. Kaya hindi ko problema yun dito mga kaibigan. Kung napansin nyo, kahit sa mga sisiw, walang mga namamagaang mata kahit sa breeders. So isa kasi yun sa mga prevention na ginagawa namin. And then yung vaccination. Wala man silang coryza vaccine, meron naman sila yung NCD plus IB, yung infectious bronchitis. Mga respiratory diseases yon mga kaibigan. Ayan, habang nakabilad yung ating mga breeders, bigyan natin silang merienda na mulberry leaves. So dahil maganda na yung panahon, nakakuha tayo ng mga gagandang dahon na pwede nilang gawing snack mga kaibigan. Bago natin sila ipasok doon, bibigyan rin natin sila ng ating vitamins na red cell para maganda yung kondisyon nila. Ayan, nakakatawa sila tignan dahil healthy silang lahat. A few moments later. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang sandali, naibalik na natin yung mga breeders natin sa kanilang mga breeding pen. Mape-press ko na sila dyan dahil natanggal na yung makakapal na dumi. Pati doon sa Buff Orpington, pati dito sa ating mga Black Australorp. Kailangan natin panatilihin yung kalinisan sa kanilang mga kulungan para makaiwas sila sa malalang sakit at maging maayos yung pagbibreed nila. So ang tawag ngayon mga kaibigan, off-season breeding kasi nga tag-ulan. Ang breeding season ay magsisimula pa sa bare months. So dahil tayo nakakapag-breed naman, tinuloy-tuloy natin sila dahil maganda naman yung kondisyon nila. Ayan mga kaibigan, magpapakain na tayo sa ating mga alaga. So ito yung sinasabi ko sa inyo na practice namin ngayong tag-ulan. Meron tayong mga herbal dito. Meron tayong bawang, oregano, and then malunggay leaves. So itong blender na to ginagamit lang namin sa ating mga alaga. Tapos nandito na rin yung feeds natin, yung Galimax 21 na may grains. So ang gagawin namin mga kaibigan, ilalagay lahat yan dito sa blender, yung oregano, bawang at malunggay. Pag na-blender na, ihahalo dito sa kanilang feeds. Sa ganung paraan, mas madali nilang ma-absorb mga kaibigan. Everyday yan, morning and afternoon. So re-ready muna namin and then papakainin na natin sila. Ganito na yung itsura ng ating malunggay, oregano at bawang kapag na-blender. Ibubuhos lang natin yan mga kaibigan. Kaya wet feeding sila kahit tag-ulan dahil napansin namin na mas mabilis na nang ma-absorb yung nutrients, lalong lalo na yung ating mga herbal once na nakahalo sa feeds kasi direkta sa bitukan nila kasabay nung kakainin nila. So hahaluin lang to mga kaibigan, ikakrumble lang natin yan hanggang sa mabasa lahat. So ipapakita ko sa inyo pag papakainin na natin sila. Ganito na yung itsura mga kaibigan ng ating feeds pag naihalo natin yung ating mga herbal. Ito palang pantakal natin doon sa mga new viewers sa ating channel. Tinimbang ko to doon sa ating timbangan na pang grams. 40 grams lang ang laman nito. So dahil naka-cage nga sila, hindi tayo nagpapakain ng 50 to 55 dahil masyado silang tataba. So pwede naman daw yon kapag enclosure yung ating mga manok at bira lang natin i-ranging lalo ngayong tag-ulan. So pupunta na tayo doon sa mga breeding pen nila. So ito na yung mga breeders natin mga kaibigan. Sobrang gana kumain. So 4 PM na, ganitong oras, nagpapakain na kami. So disclaimer lamang po muli, ang lahat po ng aking sinasabi at pinapakita ay base sa aming experience at program dito sa aming backyard. Nakikita nyo naman mga kaibigan, napakaganda ng epekto sa kanila. Makikintab ang balahibo, mapupula ang palong,
ibig sabihin yan, maganda ang kondisyon nila. So kahit natag-ulan, hindi tayo nahihirapan sa ating mga breeders. Walang mga sakit at makukuha lang natin sa paligid yung mga pwede natin gamiting herbal. So sana may nakuha kayong idea sa ating video for today mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Ingat kayong lahat and God bless us all.